Pasintabi naman ho sa mga nanananghalian, susunod o sensitibo ang ating susunod na balita. Natagpuang wala ng buhay at nakaipit sa cable roll ang isang lalaki sa isang construction site sa Orion, Bataan. Ayon sa inisyal na investigasyon, wala namang foul play sa nangyari. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa bisinidad ng Gold Ridge Construction and Development Corporation sa Barangay Daang Pari, Orion, Bataan, alas 8:45 kagabi. Kinilalang nasawi na si Daniel Pacundo, 38 taong gulang, rigger at residente na sabing barangay. Ayon sa paunang investigasyon, natagpuan ang biktima na nakaluhod at naiipit ito sa pagitan ng isang 3 toneladang cable roll na duguan ng bibig. Agad rumisponde ang mga pulis at MDRRMO ng Orion, subalit idiniklara na siyang patay sa lugar. Pinaniniwalang aksidente ang sinapit ng biktima at walang indikasyon ng foul play. Tumanggi naman ang pamilya sa pagsasagawa ng autopsy at lumagda ng waiver. Ang labi nito ay nakalagak na sa Sagong Funeral Home sa Barangay Bilulo, Orion, Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakaburo na sa kanilang tahanan sa Barangay Inirangan, San Carlos City, Pangasinan ng mga labi ng isang 60 anyos na lalaking electrician matapos itong masawi ng mabagsakan ng malaking sanga ng puno. Sa ulat ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Risty Fuentes, naganap ang aksidente pasado alas 9 ng umaga kahapon sa Barangay Inirangan kung saan ang biktima ay sakay ng kanyang motorsiklo at binabagtas ang baranggero sa nasabing lugar ng aksidente itong mabagsakan ng malaking sanga ng puno na pinuputol ng isang lalaki gamit ang tsinso. Dahil dito, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na naitakbo pa sa Pangasinan Provincial Hospital, subalit binawian din ng buhay habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Dinala sa impila ng pulisya ang lalaking nagpuputol ng puno para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaristo ng otoridad ang isang 19 na tanggulang na estudyante sa Barangay Lawaan, Bayan Lawang, Northern Samar dahil sa kasong panggagahasa. Ayon sa report ng PNP Lawang, nahaharap ang nasabing estudyante sa 4 counts of statutory rape. Naristo ito sa operasyon ng otoridad sa pinagsalib na pwersa ng Lawang Police kasama ang Northern Samar Provincial Intelligence Unit at CIDG. Walang piyansa na inilagak ang korte para pasapan samantalang kalayaan na nasabing akusado. Ang warrant ay binaba mula sa sala ng RTC Branch 22, Judicial Region, Lawang, Northern Samar. Kasalukuyang nakakulong ang nasabing akusado sa Lawang Municipal Police Station. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.